Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Muntik na ho! Anta Clara, nagpasaklolo sa mga kapulisan sa Canada. Muntik na ho. Dumugin. Aray mo. Dito natin mapapatunayan, hindi kalab ng mga Pilipino. Diba? Hindi siya love ng mga Pilipino. Bakit ka mo? Pagmumurahin ka ba naman at ikaw ay lalapitan, pasalamat na lang siguro si Auntie Clara dahil merong mga Canadian police na mga naka-standby. Dahil kung hindi, talaga hong sinusundan ang babae. Ngayon, huwag kasi magbida-bida. Akala mo, love na love ng taong bayan ng amo mo. Muntik ka na ho, Yung galito ng ating kababayan sa Canada ay talagang nagmimistulang nagliliyab. Kung pwede nga lang talagang tumama yung mga kamuo nila, sampal dito, sampal doon, buti na lang talaga may mga Canadian police. Kung wala, Pero siyempre bago natin pasadaan lahat ng mga balita ngayon, mga mainit na balita, andyan po yung join button, ha? At siyempre sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Marami ho anggulo. Meron tayong may papakitang slide sa inyo kung paano ho tinakbuhan ni Auntie Clara itong ating kababayan sa Canada. Diba? Ilang slide ako meron dito. Patata. Kung paano niya, ineskapuhan. At na-escortan pa ng pulis. Napakaswerte nga naman, sabi ni Aling Ledesma. Look, Vice Mayor Atty. Halo Respicio. Meron ho mga babanggitin dito. Ito na naman, hindi na kailangan ng alin, maging bastos. Meron ho ang pahayag ang Auntie Clara nyo. Clara naman! Yan kasi ang ayaw ng taong bayan, Clara Yung masyadong, alam mo na Next time, pag hindi kabisado ang lugar, wag, susugod. Baka maging punching bag, sabi ni Aling Marie. Ito pa, si Boy Lamas. Si Boy Tartar. Political analyst talaga ba? Naniniwala ba kayo na political analyst ang mamang ito? Sa itsura pa lang Mukhang hindi na kaya toothbrush! Toothbrush! Nangingitim! May banat ko kay Senador Marcoleta. Pero bago mo pa banatan si Senador Marcoleta, toothbrush muna, Saka dami-dami mong kwarta, yung paayos yung ngangabong mo. Paayos mo muna yung ngangabong mo, saka yung ngipin mo, Masyado na hindi pantay-pantay at medyo maitim at medyo madilaw, sabi ni Aling Marie. Alamin natin, buti na lang ang Ate Clara nyo ay nakahingi na saklolo sa kapulisan. Ito, pasok natin. Kapal ng mukha! Ay! Maluoy ang mga Pilipino! Shame on you, Claire, anti-Claire! Ang luto! Shame on you, anti-Claire, anti-Claire! Ang lutong ng mura ng ating kababayan. Hindi makatingin si Auntie Clara. Bakit? Galit ho ang taong bayan. Baka pag sumagot si Auntie Clara, biglaan lumusob. Hindi lang isa yung nagsasalita. Please! What a cry, baby! Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! Ayan na. We can film all no problem, but Pinalibutan na ho si Auntie Clara. you can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say what we You guys know they're not
She lies. Harassing. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Kita nyo, meron daw harassing na nangyayari. Pero, ito pagkakaintindi natin dito. Siyempre bakit nga naman siya lalapitan ng mga Pilipino kung wala naman at hindi siya kilala? Yung mga pulis nagtataka rin bakit ang dami? Bakit biglang niluso? Bakit? May alam. May gustong ipaabot. Di ba? Kung hindi siguro dahil sa kapulisan, siguro nakatikim na siguro malamang na malamang dito. Kayo, ano analysis nyo dito? Kung wala hong pulis, ano pakiramdam ni Anta Clara? Palagay nyo lang. Ako, hindi ko mapawari kung ano mangyayari kung hindi na-escorta ng pulis. Galit Galit ang umiiral sa taong bayan sa Canada. Diba? Ano sabi? Po! Sabing ganun. Meron pang kasunod yun. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Kamatay ka na sana. Nakitatakot ang PC. Putang ina mo. Nakatingin mo ng katakot-takot na PI sa ating kababayan. Ito si Anta Clara. Ngayon, malamang sa malamang, pinagpepestahan na yung video na ito, hindi lang sa Pilipinas, maski sa ibang bansa. Diba? Piyestang-piyesta ang nangyari dito. Ay, Ma'am Ayan, Claire. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na investigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahirap naman kayo! Mahirap kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ma'am, You're a traitor. singganana, You are a thief. Inumbangan ako, singganana ko kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwartas ng Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwartas sa flood control. Please. Please. Megaphone ho Nakatuto ko yung megaphone kay Anta Clara. Pero in fairness, si Anta Clara hindi nag-rebat Alam nyo naman yan, mahilig mag-rebat yan. Ayun nga lang, kasi kung nag-rebat siguro si Anta Clara, magsasanib ang balat sa tinalupan. Baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Magaling din yung strategy ni Anta Clara Tahimik lang siya. Hinayaan niya lang. Kasi alam niya mangyayari. Dinumog siya ng ating kababayan, mga kasama. Talagang galit Ikaw ba? Ano sa palagay mo? Nagtatanong lang ho tayo ito lang ang payo natin kay Ante Clara. Next time, Ante Clara, yung mga ganung bagay, pag galit na ang taong bayan, huwag masyadong pakalat-kalat. Kilala ho kayo. Hindi naman nagpapalit ang itsura nyo, yung mukha nyo, yan pa rin. Kaya pumunta ka man sa France, Australia, Israel, Canada, Saudi, yung kababayan natin Pilipino, Pilipino pa rin yan. Talagang makakatikim ka dyan. Ngayon, yung patunayan na mahal ng taong bayan yung amo nyo. Sige. Ngayon yung patunayan. Hindi, tayo ano lang. Ngayon nyo lang sabihin sa amin na talagang mahal kayo ng taong bayan. Bakit kayo hinahabol? Bakit kayo minumura? Bakit kayo pinahihiya? Di ba? Yun yung mga tanungan na dapat nyo kailangan sagutin. Di ba? Ito pa. Ito yung kasagsagan na nagsisigaw ng tao. Si Anta Clara naispatan. Napatakbo ata dito sa video na ito. Tingnan natin Ito to. Ayun! Ayun si Anta Clara! Tumatakbo! Tumatakbo! Ayun! Huling-huli ho sa camera.
Nahuli si camera Santa Clara. Tumatakbo. Dahil nagsisigawan na ho ang taong bayan, galito kasi dito sa kanyang amo. Ngayon ito, ano naman kaya ang pahayag ni Santa Clara? Oo, hindi kailangan maging bastos. Naku, bumanat. Nung wala na sa field, at talagang feeling natin safe na si Santa Clara, meron ho siyang pahaging at meron ho siyang banat. Alamin din natin. Oo, hindi lang yung... Yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at Ay, nagalit si Santa Clara. Sinabihan ng pangit. Kaya naman pala. Oo, galit na galit ang ating kababayan. Ayaw na lang makakita ng pangit daw. Kaya siguro nagalit. Oo, nakita ka daw doon, Santa Clara. Oo, allergic ang ating kababayan sa pangit. Ito yung naratibo daw, BBM resign. Naratibo daw, maletagang. May hinuhugutan ho. Explain, Kuya Goods. Meron ho kasi pinanghuhugutan ng ating kababayan. Galit sila sa nangyayari sa Pilipinas. At meron pa silang kinagagalit. Di ba? Doon sa mga naratibo at mga paliwanag ng tagapagsalita, hindi ko alam kung sino ho ba yun? Yung under daw yun eh. Galit ho yung kababayan natin na nasa Canada doon sa tagapagsalita. Hindi ko kilala yun. Under daw ang pangalan nun eh. Kaya siguro naghihimutok sila kasi alam na nga na nandodorobo si Ali, si Mama, at yung mga alagad, yung kampon ng mga maleta, impeachment pa rin ang inuuna. Ngayon sa usaping pangit, hindi ko alam kung talagang pangit ba kayo. Nagtatanong lang kami, bakit naman kayo maapekto kung hindi naman kayo pangit? Ay kung aminado kayong pangit, talagang hahabulin mo kayo. Kasi tumatakbo kayo eh. Di sana hindi kayo tumakbo. Kasi maghahanap naman to kung sino yung pangit eh. Pangit ka ba? Hindi naman, di ba? Baka doon nagalit. Dahil tinawag na pangit. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. Hindi naman kayo pangit pala. Ang problema lang, sobrang galit lang talaga, no? Hindi nyo mapigilan eh. Kasi kung pinigilan nyo, tiyak. Mag-aaway talaga kayo doon. Ang problema, talo ka. Kasi sila, Canadian citizen. Ikaw, pwede kang, pagsabihan, tama na. Problema, baka may sapo ka pa. Sabi ni Aling Marie, di talo. Tama lang yung ginawa nyo, Ante Clara. Hindi kayo umimik. Kahit mura-murahin kayo. Kahit pinagmumura kayo doon. Alam nyo, kung nangyari sa Pilipinas yan, yung ganyan, sigurado kaso yan kay Anta Clara. Hindi pa lalampasin ni Anta Clara yan. Nangyari sa Canada. Yung buntot. Isa pa, ito. Ang naratibo daw, maleta. Ang naratibo daw,
Marcos resign. Eh talaga naman kagalit-galit eh. 'Di ba? Bakit inuuna yung mga alagad, yung mga allies ng mga Duterte? Pero doon sa mga nagnakaw at natumbok na, tahimik. Ano mo, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. Weh! Totoo? Eh bakit meron tagapagsalita doon? Iba rin yung ugali. Kilala niyo ba yun? Kilala niyo yun? Oh, under daw ho yun. Hindi rin naman ganun ugali. Yung Pilipino na yun, na under na yun, iba rin ho yung bibig nun. Di ba? Ang alam ko, pag galit ang tao, galit. Di ba? Kasi meron ho nagpapagalit. Pero anyway, Anta Clara, kung kilala niyo yung under, baka makilala niyo yun. Anyway, alis na tayo sa'yo. Pag-usapan natin, ito na. Pahayag ni General Romo Pocis sa sinasagawang payapang rally ng mga kaanib na iglesia. Kailan to? 6 hours ago. Inilabas yung video na ito. At siyempre, Attorney Respicio nagsalita na. At wag natin palampasin, may banat ho kay Senador Marcoleta. Ang sabi dito, hindi inspiring si Senador Marcoleta. Bakit nakikisaw-saw sa issue? Bakit nagpapa-interview ka pa kung hindi naman pala inspiring? Kung wala kang malam na masabi, manahimik ka na lang. Tama? Oo, kasi nagpapalaki lang kayo ng istorya. Kumbaga, bulok kayo, gusto niya pang bumango. Hindi naman ho pwede. Di ba? Alamin natin dito political analyst daw siya eh. Totoo ba? Si Marcoleta, parang hindi naman siya ganun ka-inspiring Wow! na figure, nakakaawaan ng tao para depensahan, ipaglaban, di ba? Parehas kami ng no? Kaya, Kita nyo na, bastos, di ba? Sumama, may itim yung ngipin mo, kitang-kita sa camera, oh. Nakaka-smile ka pa niyan? Paayos mo naman yan. Ha? Dami-dami yung pera, pumapaldo kayo, sabi ni Aling Marie, tapos yung ngipin nyo, di mo paayos. Hindi raw inspiring si Senador Marcoleta. Bakit ho siya minamahal ng sambayan ng Pilipino kung hindi inspiring? Saka bakit nyo sinasasawa ng issue? Para saan? Para may mabalita kayo? Hindi, ito nagtatanong lang ho kami. Kung hindi inspiring si Senador Marcoleta, bakit naglabasan yung kaanib? Bakit naglabasan yung hindi kaanib? At bakit naglalabasan at maglalabasan ang mga Pilipino na naniniwala sa kanya? Yon ang tanong namin sa iyo. Ngayon, ito naman. Anong masasabi nyo? Nakita nyo si Senador Marcoleta na sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. Hindi pa ba rin inspiring para sa inyo? Nakakaawa sila, oh. Nagpapatrending kayo. Akala nyo, papanoorin kayo ng taong bayan. Wow! parehas walang magrarally para sa amin, di ba? Tapos ngayon, Kita mo, ha? Hinahanlin tulad niya si Senador Marcoleta sa kanya. Ano ba ho nagawa nyo? Puro lang ho kayo ngaw-ngaw sa kalsada, eh. Kunyari political analyst kayo, tapos meron kayo pinapanigan. Tantanan nyo nga kami. Ang dami nyo kwento. Ang kwento nyo para sa inyo lang at sa mga kampi nyo. Paano naman yung totoong kwento para kay Senador Marcoleta? Sisiraan nyo? Ganon? Sabihin nyo, hindi inspiring para hindi suportahan. Wow ka! Wow ka! Nakakabilib ang paniwala mo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Masyado kong bilib ang mama sa sarili niya. At ganon ang sasabihin niya kay Senador Marcoleta. Hindi inspiring ang tao. Wow! Wow! Talaga ba? kaibahan nito, ito ay tungkol kay Marcoleta. Ano naman yun? Yung highest ranking Iglesia ni Cristo member. Tapos? Na makakasuhan at posibleng makulong. Ha? Ang iglesia kasi hindi yan pumapayag na miyembro nila magtatakbo sa politika. Ito yung first time na pumayag Kita nyo, nachichismis mo. Sinusuportahan nga. Ng kaanib, ng mga leader ng iglesia. Tapos ngayon, may kwento kang sarili mo lang? Ito, ang tao na ito, hindi ko maintindihan. Bakit sobrang galit mo kay Senador Marcoleta?
Subukan mo kasi tumakbong senador para maniwala kami sa iyo. Hanggat wala ka sa posisyon at hindi mo nakukuha at natatapatan na yung naging posisyon ni Senador Marcoleta, tae ka pa sa taong bayan. Tae ang tingin sa iyo. Hindi ka nga naging mayor, hindi ka nga naging congressman, kahit barangay tanod, hindi ka naging barangay tanod. Mag-barangay captain ka muna ha, para masabi mo yung lahat ng gusto mo sabihin. Ito yung mga tao, may ambag lang kahit manira, okay sa kanila. Hindi nga siya kilala ni Senador Marcoleta, tapos gagawa niya ng kwento si Senador Marcoleta na ang iglesia daw hindi ho pinahintulutan na merong miyembro na tumakbo sa sa mga politika. Naman pakialam mo kung gusto nila ngayon. At nasa tama naman talaga. Di ba? Kung yan ang kwento mo, gusto mo mapatunayan sa sambayan ng Pilipino, takbo ka muna ha. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mo manalo sa pagkasenador. Tapos, doon ka magkwento at maniniwala kami. Okay? Habang wala pa, diyan ka muna, hintay ka muna ng mga barya-barya. Kung ano yung sa'yo, ngaw-ngaw ka muna ha. Ano yung mga attack dog talaga ni Di ba? Atty. Pokis, alamin natin kung ano yung mga pahayag niya ngayon. Very successful ito dahil kita niyo naman, di ba, sa pamumuno ng iglesia, na ipakita natin, paramdam natin sa mga kababayan natin mga Pilipino na pwede naman pala magprotesta, magpahayag ng mga damdamin, mga saloobin ng walang karahasan. Kaya kami nandito. Lamas. Kita mo, sang-ayon din kay Senador Marcoleta at doon sa mga kaanib. Di ba? Ikaw lang ayaw mo Bakit? Tindi ng galit mo. Bakit? Inaano ka ba ni Senador Marcoleta? Kami iglesia pero napigisa. Tama. Hindi lamang dito sa Manila, hindi lamang ito iglesia, hindi lamang ito Metro Manila, kung Luzon, Visayas, Mindanao na ito. Yan ang kagandahan. Kahit hindi ko anib, hindi ka miyembro, nakiisa ka para sa katotohanan. Hindi ka gaya ng isang mama. Yung ang tawag na, si Boy Tartar. Lahat ng paninira, ginawa na para saan? Takot sila talaga kay Senador Marcoleta. Atty. Respicio, what's news? Abangan natin kung ano yung bago kay... Mention na ni Ombudsman na inelevate na nila sa Sandigan Bayan yung kanilang plunder case laban kay Senator Marcoleta, ang nangungunang oposisyon dito sa administrasyon ni BBM. Bigyan ko po kayo ng historical context. Noong 17th century, nung panahon ni King Charles I, ipinaaresto niya rin yung oposisyon doon sa parliament. Ano po ang nangyari sa England doon? Nagkaroon ng civil war at napugutan ng ulo si King Charles I. Hindi ko sinasabi na mapupugutan ng ulo ngayon si BBM. Matibag, hindi yun kaso Pero, treading on dangerous grounds si BBM ng kanyang ginagawa. Dahil it is not necessary na ipaaresto niya si Senator Marcoleta. Bakit po hindi kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest na i-undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Pero bakit niya pa rin ipinagpapatuloy yung kanyang pang-iipit at pagpapatahimik sa oposisyon? Kasi po, as far as silencing the opposition is concerned, nasolve niyo na po yun. Bakit po? Dahil po yung majority ng Senate, ang power ng Senate, ay wala na po sa side ni Marcoleta. Kampi niya na po yung Senate at kampi niya na po ang House. At ang real danger lamang naman sa kanyang administrasyon ay kapag nagkaroon ng inquiry at investigation doon sa dalawang houses ng Congress, dahil yun lang naman yung may authoritative na magsalita laban sa korupsyon. Pero since napatahimik niya na yung opposition sa both houses, hindi na kailangan na patahimikin niya pa further si Marcoleta at ipakulong si Marcoleta. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay para hindi makapag-cross-examine si Marcoleta sa impeachment ni VP Sara. Tama. Wow, BBM, I think that is ill-advised. That is ill-advised. Bakit? Wala kang personal interest dun Naiintindihan ko na meron ka pang personal interest doon sa pagpapatahimik ng investigasyon
laban sa flood control kasi involved ka, di ba? Kasi sa lahat ng investigasyon natin, ang lumabas, ikaw ang mastermind. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico, Aray. ikaw ang tinuturo ni Romualdez, at yung sinasabi natin mga bodyguard ni Zaldico, ikaw ang tinuturo. Kaya naiintindihan ko kung patataimikin mo yung investigasyon laban sa flood control. Pero para suportahan pa yung impeachment ni VP Sara Duterte, hindi ko maintindihan bakit patuloy mo pa rin iniipit yung mga sumusuporta kay VP Sara Duterte because it is against your interest. Bakit po? Number one, hindi ka tatakbo sa 2028. Pangalawa po, ano ang makukuha mong benefit niyan lalo na't alam mong nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Paano po masasabi na nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Pangatlong attempt nyo na po ito Yan. na i-undermine yung image ni VP Sara at pamilya Duterte. Ang una po, yung unang investigasyon pa noon, nung bago mag-eleksyon ng 2025, tinira nyo si VP Sara. Pangalawa ay yung recent House Committee hearing, Committee on Justice, at pangatlo itong impeachment trial. Hindi nyo ba napapansin na at every moment ay nawawala ang suporta ng taong bayan sa inyo? Inaamin ko po, nung unang pagkakataon before the 2025 elections, yung sentimiento ko nga personally ay wala naman akong kinakampihan sa national level. Pero nakita ko po yung totoong mettle ni VP Sara Duterte dahil binigyan niyo siya ng napakarabing laban na patunayan ng tuloy ng taong bayan ang kalidad ng kanyang karakter. Kaya po ang lumabas ay kampi siya ng taong bayan. Tapos ang lumabas sa naratibo ng administrasyon ni BBM ay puro korupsyon. Doon po sa Committee on Justice, ginawa niyo ulit yung pag-undermine ng kanyang image. Kumampi ba sa inyo ang taong bayan? Hindi po. Napansin niyo po yan noong lumipat nga yung majority ng Senado papunta sa side ni VP Sara. Dahil marami sa kanila ang magre-re-eleksyon. Tama. At alam nila na ang susunod na power ay si VP Sara. At kapag hindi nila i-align ng mabuti ang kanilang interes, sila ang mapro-prosecute sa susunod. Kaya BBM, baka ikaw rin ang mapro-prosecute sa susunod. Kaya yun po ang nangyari. Ngayon po, uulitin yun ulit. Yung pagsira ng kanyang imahe. Sa pangatlong pagkakataon, sa tingin niyo po ba magiging epektibo pa rin? Hindi na po magiging epektibo. Bakit po? Kasi i-recycle nyo lang naman yung original ninyong naratibo. Sa dalawang eksperimento ninyo na nauna, hindi na kinagat ng tao. Dahil yung mga witnesses na prinesenta ninyo ay sinungaling. Si Madriaga ay sinungaling. Alam ko yan ng taong bayan. Yung painting na sinasabi, hindi naman siya may gawa. Hindi naman gawa ng scholar niya. At saka yung mga ebidensya na ipresenta laban kay VP Sara Duterte ay illegal ang pagkakakuha. Yon. Ngayon po, yun pa rin ang gagawin nila ngayong impeachment. Sa tingin niyo po ba magiging kampi niyo pa rin ang taong bayan? Hindi na, malabo na. Atras na ho ang taong bayan sa kanila. Katunayan nga ito ng respisyo, dumayo ang Pangulo kasama ito si Ander. Doon, mantakin nyo dumayo sa Canada, ang pakiwari daw, sabi, business trip. Magdadala ng madaming trabaho sa Pilipinas. What? Di ho ako naniniwala dyan. Baka natakot daw nung lumabas yung religious group. Biglang umarangkada papuntang abroad. Ngayon, ito. Magre-release daw si ate. Kilala nyo kanina nagsalita. Magre-release daw para sa trabaho. Wow. Yun! Nadali. Muntik ho. Muntik na ho dumugin. Pasalamat na lang na-rescue ng mga kapulisan. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, ay kung sumagot yun, sigurado, away, gulo. Di ba? Hindi naman pwedeng kampihan ng mga pulis itong si Ander kasi hindi naman siya kilala. Ito namang mga Canadian, mga Pilipino na nasa Canada, mga citizen yan, mga lokal yan dyan. Di pag sila nagkaroon ng kasalanan, hindi naman ho, siyempre, basta-basta kakampihan ito si Ander. Ganun lang yan. Diba? Kaya totoo yung sinasabi dito na ito ng respisyo. Yung target ay sa trial. Bakit sa trial, Kuya Goods? Ayaw nila papormahin si Senador Marcoleta kasi nga gusto nila makuha yung conviction. Kaya nga, malabo nila makuha ang conviction. Yan ang katotohanan. Mas maganda pa kung acquittal ang kukunin ni VP Sara. Pero anyway, yan ho ang ating balita at mga reaksyon ngayong hapon na pala. Andyan ho yung kung bago pa nga lang, di ba? Andyan po yung subscribe button, mag-subscribe ka na. At syempre, ang aking paglalambing,
i-like and share nyo yung video natin. At huwag niyong kalimutan itong si Mang Banat. Pakisuportahan natin. Ayan yung kanyang channel. Tulungan nyo lang ha. Sabihin nyo, pinapunta kami dito ni Kuya Goods ha. Ayan ha. Ito naman tayo. Shoutout segment natin. Shoutout tayo. Marami ho talagang gusto magpa-shoutout. Grabe ho, init. Sobrang init na ngayon ha. Shoutout kay Kyla Jane, yan, ng Singapore. Shoutout po sa iyo, Ma'am Kyla. Violeta Dator, INC, may unity. Sumusunod sila sa founder, kaya the best ang INC. Yan, nasabi ni Ma'am Violeta. Mula kay Sir Joel De Leon, shoutout po sa iyo. Neten niya Pahilago, yan, shoutout po sa inyo. Corazon Almudian, shoutout po sa iyo. Ronnie Balyong, shoutout po sa iyo. Reynaldo Goloyugo, shoutout po sa inyo. Hindi ko na mabasa. Priscilla Baha, shoutout po sa iyo. Helen Gumapa, shoutout po sa inyo. Sabina Castillo, shoutout po sa iyo. Aniceto Gama, shoutout po. Alalin Naval, shoutout po. 17 Diak, shoutout po sa iyo. Susana D, shoutout po sa iyo. Rosie Brillo, shoutout po. Romeo Franco, shoutout po sa inyo. Edna Dagok, shoutout po sa inyo. Ovimana Fref, shoutout po sa iyo. Samila Mazares, shoutout po. Tai Luz, shoutout po sa iyo. Nestor Dueñas, shoutout po sa inyo. Nessie Silvestre, shoutout po. Robert Almonte, shoutout po sa iyo. Insular SHDOXO, shoutout po sa iyo. Bercalio, shoutout po sa iyo. Arthur Martisano, shoutout po sa iyo. Sino to? Delphine Santiago, shoutout po. Ricardo Garan, shoutout po sa iyo. Gerardo Loren, shoutout po sa iyo. Henry Amigo, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, si Ma'am Survivor Mix Vlog ng Hong Kong, shoutout po sa iyo. Alberto Puno, shoutout po sa iyo. Robina Ovimana Prep, shoutout po sa iyo. Anesiteto Gama, shoutout po. Jaime Peñalosa, shoutout po sa iyo. Dorvena Ragon, shoutout po sa iyo. Martin Mansibag, shoutout po sa iyo. Rowena Cruz, Junel Humagdaw, shoutout po sa inyo. Romy Masangla, shoutout po sa iyo. Martin Masinbag ulit. Rosemary Sevenco, Willie Molina, shoutout po sa inyo. Romeo Bartolo, shoutout po sa inyo. Celestina Nacional, shoutout po. Rosaline Almoste, shoutout po sa iyo. Raul Cabahog, and Mary Ann De Leon, shoutout po sa inyo. Hilda William Winmark Gonzalez, shoutout po sa inyo. Edna Dagok, shoutout po. Tai Luso, shoutout po sa iyo. Nancy Hadulco, Samson Martisano, Geng Yu, shoutout po sa inyo. Wena Sereles, Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po. Albert Rivera, Carmelita Denker, shoutout po sa inyo. Pablo Benitez, shoutout po sa iyo. And Roman, shoutout po sa inyo. Ricardo Gardon, shoutout po sa inyo. Ayan, kung umabot ka sa video natin yan, pakilike and share ng video at tatadin nyo ng comment. Baka ho natatabunan na inyong komento. Hindi na ho natin nababasa kasi natatabunan na. Mag-comment ko kayo ng madami. Hanggang sa muli, bye-bye!